Sinundo ni Aling Nelia ang kanyang anak na si Marie. Pero hinawakan ni Marie ang kanyang keychain na palatandaan ng kanyang nanay. Dahil bulag kasi ito at yun lamang ang palatandaan niya sa kanyang anak. Ganun pa man, naamoy niya ito at nung pag-uwi niya ay pinagalitan niya ang anak niya. Kinuha nito ang cellphone ni Marie at inihagis sa floor. Sa galit ni Marie ay sinira nito ang cassette tape na iniingatan ng kanyang nanay. Katapos ng kanilang pagtatalo ay lumayas si Marie. Gabi na noon at hindi pa rin siya umuwi. Kahit na umuulan ay hinanap pa rin siya ni Aling Nelia. Kasama pa ito sa kanyang kaibigan na isang bulag din. Punta din sila sa police station at dinala sila sa morgue. Pero nung i-check ni Aling Nelia yung katawan ng babae, pagtanto niya na hindi iyon ang kanyang anak. Hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap. Hanggang isang araw ay naisipan na ni Marie na umuwi. Kita niya yung cassette tape na kanyang sinira. Binuo niya ulit ito at pinakinggan. Dito pala ni record ni Aling Nelia yung lahat ng saloobin niya sa kanyang anak. Ayon pa kay Aling Nelia, ang buhay niya daw ang kanyang anak. Mahal na mahal niya raw ito. At doon ay nagsisi si Marie sa mga ginawa niya.